Mainit ang naging talakayan tungkol sa breast cancer awareness na inorganisa ng Pink Power 2 sa pakikipagtulungan ng Times Square Center, CME Management and Creative Style na dinaluhan ng mahigit 60 breast cancer advocates at ilang breast cancer survivors. Oh my God, I can't give messages because I'm not in the same position, but I'm shaking, because when you put yourself in an edge of feeling, you know that every woman survivor here is a beacon of hope. Ang Pink Power 2 ang grupo na tumutulong sa mga kababaihan na biktima ng breast cancer, ang pangalawang leading cause of death para sa mga kababaihan. We invited like around 60 participants, and of course, ano po yung mga tao para sa awareness po ng breast cancer. And Ilan ang mga participants, ang mga survivors? ang mga survivor namin na nandito currently is around nasa 10. Plus, meron tayong mga doctors, meron tayong mga, of course, mga advocacy na sumama sa atin at nag-participate. Kabilang si Jesette Macabutas, Glenna Faye Almeda at Birdie De Los Santos sa mga breast cancer patients na gustong ibahagi ang kanilang karanasan. So nung nalaman ko para akong pinagtakluban ng langit at lupa. Oo, as pagkatapos ng umiyak ako, as in talaga pumunta ko CR, umiyak. Kasi kumbaga, kondisyon na yung utak ko na stage 0 lang siya. Actually, so sad feeling kasi cancer. So, pag-iisipin mo pag cancer is dead end di ba? Pero siguro may dahilan lahat ng bagay. Bakit inalaw ni Lord? My oncologist said it could have been worse. So I'm glad that I listened to my body. I'm glad that I advocated for myself, that I went for a second opinion. You can go for a third opinion. These doctors do not mind. You can ask for more opinion if you want. Ayon sa mga speakers, pinakamahirap na stage ng may breast cancer patient ay ang pagtanggap sa katotohanan kung kaya't kailangan ng tulong ng pamilya. We must help our patients to face the problem, to face the truth, and then we will provide them the best, the most current information and help them to find out the best solutions for her breast cancer. Pero ang mas pinakamahirap na nararanasan ng mga pasyente ay ang kung saan kukuha ng pagpapagamot dahil sa tagal ng gamutan. Oo, kasi nga din sila tutulong din sila maghanap ng charity na pwedeng tumulong sa'yo. And then now na ako, 29 session na ako, so may 4 pa kasi yung radiation ko 33 session. Ayon sa isang doktor, maaaring maiwasan ang breast cancer kung maaagapan ito ng maaga. Different positions, you can hold your hands up and look at the full breast. Look your armpits to look for the lymph nodes, if there is enlarged, if there is any swelling. You can move forward and you can lean and see if your breast is having any kind of abnormal contour and things like that. You can even lie down and examine the lying position. So 3 different positions you can examine your breast. Patuloy namang magsasagawa at tutulong ang grupo para sa mga biktima ng breast cancer. Ating event, ang plano namin by next year, malaki, at masusuportahan pa po namin yung mga cancer survivors natin. At of course, yung mga advocacy, at i-continue yung ganitong journey. Still hoping, serve all, I leave all to the Lord, and then yung mga doctors, yan ay isang instrumento ni Lord para gumaling ako at lahat ng mga cancer survivor na still ongoing, at salamat doon sa mga nakasurvive na. Kaya po, please, women, all women, huwag nyo i-ignore yung nararamdaman nyo. Let's do early detection. Magpa-check up po tayo, okay? We can do it. Fight, fight, fight! Prevention is better than cure. Kung kaya tinihikayat ng buong grupo ng Pink Power na magpa-doktor at magpa-check ang lahat ng kababaihan upang ma-check ang kanilang kalagayan. Para sa The Pinoy News Channel,
Sophie Taiko Soldevilla, Dubai, United Arab Emirates.